Mga tol, ganito rin ba ang sitwasyon ng inyong rim sa kasalukuyan? Kadalasan kasi hindi natin maiwasan ang lubak lalo na pagkagabi. Kaya kung ganito ang problema ng iyong rim, aba ay ano pang hinihintay nyo? Panoorin natin itong video at para masolusyonan yung ganitong mga problema sa ating bike rim. So let's go! And so syempre kapag may kakalikutin tayo o kaya may gagawin tayo, makakailangan tayo ng tools or gamit. So kailangan natin ng flat bar and tape or packing tape o kaya electrical tape para ilapat dito sa ating flat bar, dahil ang purpose po nito is para hindi po masugatan yung pinaka-aging o yung pinaka side ng ating rim doon sa may parting labas ng ating rim. And then syempre andi dito yung magic katala. Huwag nyo na lang pong pansinin yung kalawang dahil matagal na po yung na-stock, almost 3 years, at hindi rin po yan Stanley. At syempre, pag nasipat na natin yung pinaka-bengkong niya, ilalapat po natin yung flat bar and then iipit po natin yung katala. Luwagan po muna natin yung katala pagkasalpak po dun sa pinakakanto, saka po natin higpitan at i-bend po natin ng paunti-unti. Lipat po muna tayo sa may bandang lababo dahil nandito po yung bintana. Medyo madilim po dun sa may table. So ulitin lang po natin yung ginawa natin kanina, sipatin natin yung may mga bukol o may mga bengkong, saka po natin nilapat ulit yung flat bar and then itutok po natin yung ating katala. Pagkatutok, higpitan natin at i-bend po natin ng paunti-unti. Tatansyahin po natin yung pagka-bend, baka po masobrahan, kumbaga na imbis na pumantay lalong lumabas. Ito medyo mahaba yung pinakatupi nito, kaya tirahin ulit natin. Ilapat yung flat bar, ibuka yung katala bago isalpak, and then pagkabuka ihigpitan bago natin i-bend at tansyahin ulit natin yung pagka-bend para pulido, hindi sumobra yung pagkayupi natin pagkatupi o kaya pag-bending. Ano lang, paulit-ulit lang, hanapin natin kung saan man yung may bengkong, saka natin ulitin ulit yung procedure para po ma-perfect natin o kaya ay matanggal natin yung mga dented o tupi-tupi sa ating bike rim. Asa nga pala, nagpalit po tayo ng hub dahil yung pinaka-original po nating hub is bakal pa. Nagpalit po tayo ng quick release na aluminum and then sinuggest ko yan dun sa nag-a-align. Sabi ko paki-align, hindi raw sila nag-align ng ganun kasi baka raw mabasag at baka raw magkaroon ng problema. Sa tingin isip-isip ko, pwede ko naman palang gawin to sa bahay. Bakit hindi? Ito po, ginagawa na po natin ng paraan. Siguro may lakad pa siguro, may ibang lakad siguro yung mekaniko kaya ayaw magpa-istorbo, kumbaga ayaw madagdagan yung kanyang trabaho. So ayan, sipatin natin, ulit-ulitin natin, pero pag okay na, yan na, okay na yung aking trabaho. So hindi na natin kailangan magpupunta sa mga bike shop. So mga tol, all goods na. So ibalik na natin sa kanyang rim yung ating tinanggal na interior, pati gulong, and then hangin na natin, and then sipatin natin, tingnan natin kung hindi ba siya naka-align. Pero sa tingin ko sa aking trabaho okay na to. Okay, sa alright. So hindi ko na po pahabayan itong video ito at sana po nakatulong itong idea na to, itong video ito sa inyo sa may mga ganitong problema. And kung napadaan po kayo sa aking channel, huwag niyo po sana kalimutang mag-like, comment o mag-subscribe sa aking YouTube channel at pindot na rin po ng bell button para updates kayo sa aking mga video na aking gagawin. Ingat po tayo sa kalsada. Alam naman po natin na hindi ka ganun kapulido yung kalsada natin dito sa Pilipinas, may lubak. So ride safe po mga kapadyak, mabuhay po tayong lahat and God bless you all.